Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay De Guzman JP at shoutout kay Ronald Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nalilito, tumanggo si Aaron at dinala si Soyan pabalik sa kanyang silid. Halos nang isara ng Aaron ang pinto, bamulong si Soyan, sa tingin ko. Pwede ka bang bumalik muna sa iyong bangka? Anong problema? Sumimangot si Aaron. Tinanong ako ni Ivory kung kailan darating ang mga eksperto ng pamilya So. Gusto ko. Sinabi ito ni Soyan at hindi na nagpatuloy sa paksa. Natatakot akong may ilang mga pahiwatig sa daan na makakaapekto sa inyong dalawa, upang magkasundo, kaya nang umalis ako sa lungsod, nagpadala ako ng mga lihim na utos sa ilang matatanda at tiyuhin ng pamilyang So na hintayin ako sa hangganan upang bigyan ka ng sapat na oras. Ngunit sa kasalukuyan, malapit na ang hangganan ng disyerto. Kung walang aksidente, makakarating tayo ng maaga bukas ng umaga. Makinig sa kahulugan ng pagsalubong sa tag-araw, sa sandaling makarating kami sa destinasyon, gusto naming ibahagi sa iyo. Hindi na sinabi ni Soyan ang huling salita. Nang marinig ito ni Aaron, nalito siya. Hindi ba maayos ang lahat kahapon? Bakit siya? Dahil ba hindi ko siya pinansin kahapon? Tanong ni Aaron. Umiling si Soyan, palagay ko hindi. Buong araw siyang nanlumo. Hindi siya sumagot nang tanungin niya siya, kaya ibig kong sabihin. Palagi kong nararamdaman na iniisip ni Ivory na dinala ka niya. Ngayon ay gabi na kung sakaling magkaroon ng isa pang pagsalakay, siya ay magiging mas hindi komportable, na masama para sa iyong relasyon. Tumanggo si Aaron, bueno, sabihin mo sa Pangolin at hayaang siya na ang bahala sa lahat dito. Para naman sa nakatatandang martial sister na si Chin Shuang, hindi na siya makakagamit pa ng mga spelling. Ito ang death order ko. Malinaw na may kakaibang salita si Soyan mula sa Aaron, ngunit hindi ipinaliwanag ni Aaron ang tiyak na dahilan, at ayaw niyang magtanong, alam ko. Pagkasabi nito, lumabas si Aaron sa silid, binuksan ang pinto sa ikalawang palapag at naglakad patungo sa attic sa itaas ng kubyerta. Sa attic, si Qinglong at ang kanyang 8 kapatid ay nakakulot na natutulog kung saan-saan. Bagamat ito ay matatagpuan sa mainit na disyerto, dahil sa angkop na temperatura ng Huazhou, nakatulog pa rin ang 9 na halimaw na pagod magdamag. Nang bumukas ang pinto, tumunog ang tunog at 9 na halimaw ang nakatulog halos magkasabay na nagising ang lalaki mula sa kanyang pagkakatulog at lumingon sa likod. Dahan-daang lumabas ang Aaron. Nang makita niyang lumabas ang Aaron, bukod pa sa berdeng dragon, iba ang hitsura ng 8 tao. Ilang hindi nasisiyahang tao na pinamumunuan ng tigre ang nakapin sa kanilang mga ulo sa isang tabi, at ang ilan ay tumingin sa Aaron na may mapagbantay na mga mata. Ito ay ang berdeng dragon, na hindi nagpakumbaba at hindi umiimik. Tiningnan nila ng bahagya ang Aaron. Sinulyapan siya ng mga ito pati ang sirang attic ay inayos ng maibalik. Ngumiti si Aaron, huminto at sinulyapan ang lahat ng 9 na taong naroroon, mahirap, lahat. Napalingon sila sa isang tabi at hindi pinansin. Sa halip, ang mabangis na tigre ay sumangot ng malamig at sinabing may pang-aalipusta, ang sarap sabihin, walang kooperasyon. I think some people just consider us as servants. Don't worry, our brother has his word. Dahil ipinangako niya sa iyo, hindi siya tatawid ng kalahating hakbang sa pool, at I lock ang pinto at tatawa hanggang mamatay, ang tigre ay gumawa ng hukay, at ang isa ay agad na sinundan ng malamig na pangungutya at pangungutya. Ngumiti si Aaron at tumanggo, it's just some internal affairs. Now it's basically done, paano mo kami aayusin? Hindi, hahayaan mo kaming matulog sa attic. Bagamat maganda ang lugar na ito, masyadong malamig para matulog. Malamig na sabi ng mabangis na tigre. Sa flower boat,
Maliban sa ilang umaasang babae sa ikalawang palapag, malaya kang makakagalaw. Marahan. Nangumiti si Aaron, narinig ito, ang isang grupo ng mga tao ay agad na sumimangot, hindi nila akalain na ang Aaron ay magiging napakamapagbigay ng biglaan, na nagparamdam sa kanila ng kaunting hindi ka panipaniwala, hindi ka ba natatakot na gagantihan ka namin, hindi naniwala ang mabangis na tigre, tulad ng sinabi mo, dahil tinutupad ng kapatid mo ang kanyang salita, natural na magiging tapat ang Aaron, pagkatapos noon, ngumiti si Aaron, at saka, ang ating kooperasyon ay kapakipakinabang sa magkabilang panig, bakit hindi, nagkatinginan si Qinglong at ang tigre at tumango sa isa't isa, ang kanilang mga mukha, sa pangunguna ng mga tigre, ay naging mas banayad sa ilang sandali, tinapak ni Aaron si Qinglong sa balikat, dahil binuksan ng lahat ang kanilang puso sa bawat isa, other and made the first deal first, what do you think, ngumiti si Qinglong at tumango, tapos biglang tumayo yung dalawa. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa sumunod na segundo, nang magmuni-muni ang iba pang 8 freak, si Han Sangki at ang Berdeng Dragon ay tumira sa sirang tabla na inilagay ni Han Sangki daan-daang metro ang layo mula sa popa. Nakaupo silang magkaharap. Kuya Ho, mapagkakatiwalaan ba talaga ako ng lalaking iyon? Sa oras na ito, lumapit ang ulo ng kabayo sa gilid at nagtanong habang nakatingin sa Berdeng Dragon at Aaron sa di kalayuan. Sumimangot ang mabangis na tigre, napatay sa pinangyarihan ang 3 magkakapatid na asong baliw, at wala ng lugar para gawin ang mga masasamang gawa natin. Higit sa lahat, nasa kanyang mga kamay ang kanilang buhay. Mayroon ka bang ibang pagpipilian? Bumantong hininga din ang ulo ng baka, ang pagbabalik ay hindi lamang kamatayan, ngunit maaari ring insulto ng reputasyon ng ating 12 Diyos ng kamatayan. Mas mabuting sundin ang taong ito at kumpletuhin ang transaksyon upang matiyak na ang ating 12 kapatid ay makakasama pa rin, at pagbutihin ang kanilang sarili. Bagamat makakaapekto rin ito sa ating reputasyon, at least may pagkakataon na makabalik si Dongshan. Tama si Kuya Ho, wala tayong pagpipilian. Bahagyang humakbang pasulong ang daga at lumakad sa ibabaw ng rehas. Tingnan mo, hindi lang malupit ang batang iyon, ngunit marami rin siyang pakulo at kasanayan. Dahil nangako tayo sa kanya, tutuparin ng ating kapatid ang ating pangako. Paano kung hindi mo tinupad ang iyong pangako? Tila binigay ni Aaron ang bulaklak na bangka sa kanila, ngunit ang Berdeng Dragon, ang pangunahing buto ng 12 sa kanila, ay nasa kamay ni Aaron. Tumango ang tigre at itinaas ang kanyang malaking kamay, makinig kang mabuti. Huwag mong igalaw ang isang tao at isang bagay sa barko kung gusto mo. Huwag mo akong sisihin sa pagbelang ng aking mukha at hindi pagkilala sa iba. Sa oras na ito, sa deck, naglabas ng laro ng chess ang Aaron at naupo laban sa Qinglong. Hindi gaanong nagtanong si Qinglong. Kinuha niya ang chess at direktang naglaro sa Aaron. Mabangis ang paraan ng pag-atake ni Aaron at katamtaman ang kanyang depensa. Ang kakanyahan ng chess ay ilang hakbang lamang, na ginawang hindi seryoso si Qinglong. Gayunpaman, sa patuloy na pag-usad ng laro, unti-unting nilabanan ni Qinglong ang pag-atake ng Aaron at nagsimulang tumanggi ng madalas na pinilit ng chess ang Aaron na magdepensa ng nagmamadali. Ang sining ng 8 trigram ay talagang kamangha-manghang, tinitingnan ito na parang dead end, hindi napigilan ni Aaron na umiling at mapait na ngumiti. Ang paraan ng lahat ay nagmumula dito. Natural. Ito ay ang nomenan, at madaling baguhin ang libu-libong bagay. Bahagyang sabi ng Green Dragon. Hindi maitatanggi ni Aaron ang pagtango. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon, ang lahat ng mga bihasa sa sining ng 5 elemento at 8 trigram ay mga maalamat na wizard, sikat at gumagalaw na general, at mga nakatagong eksperto. Ang mga ito ay sapat na upang makita ang mga pambihirang katangian ng 5 elemento at 8 trigram. Gustong matutunan ng Aaron ang 8 trigram na ito kapag nakikitungo sa Berdeng Dragon. Pagkatapos ng lahat, siya ay interesado sa kanila, ngunit dahil din sa kanyang mga kamay kung alam mo ang mga bagay na ito, maaari kang makatulong sa paggamit ng 5 elementong banal na bato sa hinaharap. Kahit hindi mo magamit, umatras ng 10,000 hakbang, ang mga mekanismo ng langit at lupa, ang panghuhula at iba pang bagay ay nanggagaling dito. Ang pag-alam na ito ay kapakipakinabang ng walang pinsala. Kapag gumamit ka ng iba't ibang mga diskarte, tulad ng sink irigasyon, malalaman mo ang prinsipyo, kalikasan,
istruktura o pagsusuri na ginawa sa mundo, ngunit ito ay nasa pagitan ng iyong mga iniisip. Pagkatapos nito, kinuha ni Qinglong ang mga piraso ng chest ng Aaron. Bahagya, pagkaraan ng ilang sandali, ang tila patay na mukha ng chest sa panig ni Aaron ay biglang nabuhayan ng sigla ng pagkilos ni Qinglong. Maging si Aaron, na bihasa sa chess, ay hindi napigil ang magningning ng kanyang mga mata at palihim na humanga sa galaw ni Qinglong. Ito ay napakasimple at kahanga-hanga. Alam mo kung bakit, ay dismantle muna ang chessboard. Ngumiti ang berdeng dragon. Ang Aaron ay hindi nagsasalita ng walang kaparerikan. Masunurin siyang tumango at seryosong tumitig sa chessboard. Medyo nasa kamay ng berdeng dragon, biglang lumitaw ang isang pattern ng alon ng tubig sa buong chessboard. Unti-unting nagtago ang chessboard, at sa halip ay lumitaw ang mga light spot na binago ng chessboard. Paano ito? Bulong ng berdeng dragon. Binuksan ni Aaron ang kanyang mga mata at tumingin sa berdeng dragon na may pasasalamat. Kung titingnan lang niya ang mga light spot na ito sa pamamagitan ng mga alon ng tubig, nagulat si Aaron nang makitang ang lahat ng uri ng mga piraso ng chess na kanilang inilatag ay naging dalawang black and white double lines. Ang itim ay sa kanya, habang ang puti ay sa berdeng dragon. Ang mga dobleng linya ay nakabalangkas, tulad ng dalawang kakaibang hugis, ngunit minsan ay hindi masabi ni Han Sanchen kung ano ang hitsura nito. Muling ngumiti si Qinglong at ginalaw ang kanyang kamay. Isang cathode gossip at isa pang anode gossip ang naglabas ng kamay. Pagkatapos, ang dalawang trigram ay isinama at malumanay na nakabakal sa alon ng tubig. Sa oras na iyon, nagliwanag ang mga mata ni Han Sanchen. Storytelling channel sa YouTube. Ang congenital divination ay isa, ang rear 8 divination ay dalawa, ang lumang dingjia. Nahulog ang mga salita. Kinokontrol ng berdeng dragon ang dalawa na pinagsama ang 8 panghuhula upang gamulong pataas at pababa, at pagkatapos ay lumipat muli. Parehong 8 panghuhula ay nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon. Chen Yi, Zhonggang, Zhen Qi, kaya magkasundo sila. Natigilan si Aaron nang makita ang puti at itim na dobleng linya na patuloy na lumalabas sa chismis, ngunit ang mga linyang ito ay nagsimulang magbago sa mga mata ni Aaron. Nakikita ko. Marahang tumango si Aaron. Nagdala rin siya ng isang piraso ng enerhiya sa kanyang kamay, direktang pumasok sa 8 trigram, pinaihit ang dobleng trigram, at sa lalong madaling panahon natagpuan ang katumbas na 3 trigram sa mga trigram. Sa susunod na segundo, ang mga pattern ng tubig at chismis ay nawawala. Kinuha ng Aaron ang piraso ng chest ng berdeng dragon at dahan-daang nahulog sa chessboard. Maya-maya, ang mukha ng chess na kakaliwanagan lang ay muling nahulog sa dead end. I'm not as good as you in terms of chess skills, but if you have the art of chismis, you can't walk in front of me. Napangiti si Qinglong. Biglang tumango si Aaron at walang magawang bumantong hininga, talagang napakasaya na nakakapagpapasag sa akin sa chessboard. Come again, pagkababa ng boses, naghalo ang dalawa sa chess at nagsimula ulit ng bagong laro. Baka malayo na naman si Aaron kay Ivory. Ngayong gabi, nagkaroon ng kakaibang kapayapaan. Tanging sa maliit na sirang tabla sa likod ng bangkang bulaklak, kung minsan ay may tawanan ng Aaron at Qinglong. Ang Aaron ay parang gutom na bata na sumisipsip sa dagat ng kaalaman sa chismis. Handa si Qinglong na turuan ang Aaron, isang taong may talento at madaling pakisamahan. Kasabay nito, tuturuan din ng Aaron si Qinglong ng mga pangunahing kasanayan ng wuxiang magic sa gap. Bawat isa sa kanila ay kumukuha ng kanilang kailangan at ine-enjoy ito. Para sa iba pang 8 kapatid na lalaki na nakasakay, na nakikitang masaya si Kuya, unti-unting bumaba ang kanilang depensa laban sa Aaron. Unti-unting naging maaliwalas ang langit, at papalapit ito ng papalapit sa hangganan ng disyerto. Sa cabin, marahang kumatok si Soyan sa pinto ni Su Yingxia. Ang pag-aalala ng gabi ay hindi nangyari. Si Ivory ay hindi bababa sa mas mahusay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Soyan. Pilit na ngumiti si Ivory. Miss Su, magandang umaga. We are about to reach the border and officially enter the territory of the Demon Clan. Do you really want us to start alone? Tumingin si Soyan kay Ivory at mahinahong sinabi. Natahimik si Ivory. Nakaramdam siya ng kirot ng maalala na gusto niyang makipaghiwalay muli sa Aaron, ngunit sa huli ay nanggigigil pa rin siya. Oo. Ano bang kailangan mo?
Hindi ka ba gumaling kagabi? Huwag mong kunin ang lahat sa sarili mo. Ang iba ay walang kinalaman sa iyo. Nag-aalalang sabi ni Soyan. Aaron ang inatake ng 2 gabi sa barko, ngunit ang 2 gabi sa board ay ligtas. Miss Su, sa tingin mo ba ay nagkataon lamang ito? Pagkatapos nito, mapait na ngumiti si Ivory, isa lang akong disaster star at magdadala lamang ng gulo magpakailanman. Kahit nakasama kita, kukunin kita at ang pamilya ni Su sa mapanganib na lugar ng bone-burning city at mamuhay habang buhay. Malabo ang mga mata ni Ivory. Kapag nahulog ang isang tao sa isang inferiority complex, kahit isang hindi sinasadyang tingin ay masisira ang lahat ng kanyang kumpiyansa. It's none of your business at all. Kung hindi ko lang binigay sa'yo ang ghost map, wala ka ring mali. Kahit na dapat sisihin, dapat din ang Soyan ko, hindi ikaw, mapilit na sabi ni Soyan. Hindi mahalaga kung sino iyon. Nakapagdesisyon na ako, hindi na kailangan pang magpayo ni Miss So, gusto kong manatiling mag-isa kasama si Han Nian habang may oras pa. Pagkatapos noon, ngumiti si So Yingxie kay Soyan, at sa kadahan-daang isinara ang pinto. Masyadong balisa si Soyan, ngunit nang gusto niyang magsalita, direktang isinara ni Ivory ang pinto. Siya ay naging isang walang magawang buntong hininga at sinulyapan ang pangolin na nagpapatrolya sa malapit. Hoy, at ang pangolin ay mukhang walang magawa at nagkamali. Itanong mo kung ano ang pag-ibig sa mundo. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Huwag mo akong tingnan, walang resulta. Ako, never akong nagmahal ng babae. Paano ko maiintindihan? Woo, biglang may mahabang iyak sa labas ng barko, kinabahan ang pangolin. Kasabay nito, umiling si Soyan sa kanya at sinenyasan siyang huwag magpanik. Ito ang senyales na sungay ng pamilya So. Tayo, nasa lupain tayo ng pamilya ng demonyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!